Part 5. Nung una pa lang na nakita ni Ash si Abby, ay parang pamilyar na ito sa kanya. Ngunit hindi niya maalala. Nagulat nga siya nang halikan siya ng dalaga. Kaya hinalikan niya rin ito pabalik. Kagabi nga ay muntikan na niyang maangkin ng permanente ang dalaga sa kanyang kama. Minsan ay nagsisisi siya na ginawa niya yon. Pero mas nananaig pa rin ang pagnanasa niya rito. Ngayon ay nasa bahay sila ng kanyang lola. Dahil nga meron silang family reunion. Hindi na nagulat si Ash nang makita niya ang kanyang dating kasintahan. Dahil ito ay asawa na ng kanyang pinsan. Kaya naman hindi na ito nakakagulat sa kanya. Dahil parte na rin ito sa kanilang pamilya. Ngunit ang pinagtataka ni Ash ay ang pagtititigan ni Abby at ng kanyang pinsan na si Drake. Hindi normal ang kanilang tinginan. Parang may ibig sabihin ng mga ito. Iha, are you okay? Tanong ng kanyang lola kay Abby. Excuse me po, punta lang po ako sa CR. Pamamaalam ni Abby sabay takbo. Nagulat naman si Ash dahil sinundan niyang kanyang pinsan si Abby. Nagtataka si Ash kung anong meron sa dalawang yon. Kaya naman sumunod din siya sa kanila. Hanggang sa makapunta na sila sa garden. Gulat na lang si Ash nang makita niya si Abby na hinalikan ng kanyang pinsan na si Drake. Fuck! I'm not jealous. She's a slut. She's like my ex-girlfriend. Galit na sambit ni Ash. Mahina lang ang kanyang pagkakasabi upang hindi siya marinig ng dalawa. She always says that she don't want my kiss, but she likes kissing my cousin? Damn! Dagdag pa niya. Hindi na niya kayang panoorin ng dalawa kaya iniwan na niyang dalawang ito sa garden. Ilang minuto pang nakalipas ay nakita na ni Ash si Drake na papunta sa kitchen na kinaroroonan nila. Nakita rin niya sa likod ni Drake si Abby. Pareho silang masaya. Hindi naman alam ni Ash kung bakit siya nakakaramdam ng inis at galit. We will leave now, guys. Agarang pamamaalam ni Ash. Tsaka niya kinaladkad si Abby palabas. Hindi niya hinintay kung anong sasabihin ng mga tao roon dahil wala naman siyang pakialam. Tangina, ang sakit ng paghila mo sa akin. Ano bang kasalanan ko? Galit na sambit ni Abby habang nagdadrive si Ash. Hindi naman siya pinapansin ni Ash. Nang makarating na sila sa mansyon ay agarang hinilan ni Abby ang kamay ni Ash. Tangina, pagkatapos mo kong hilahin hindi ka mamamansin. Galit na sigaw nito. Stop shouting, you slut. Agad naman siyang sinampal ni Abby. Slut? Hindi ako ganung tao, gago. Sigaw ni Abby, habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang luha. Nasasaktan siya dahil tinawag siyang slut kahit hindi naman totoo. Really, huh? You don't want my kiss, but you like kissing my cousin. Why? Are you not contented last night? Or you want my cousin to pleasure you? Sinampal na naman ni Abby si Ash dahil sumusobra na ito sa kanyang sinasabi. Tangina mo! Wala kang alam. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Come on. Don't deny it. You are a slut. Sinampal uli siya ni Abby. Mamamaga na yata ang kamay ni Abby kakasampal sa lalaki. Dahil hindi tumitigil ang lalaki sa panunumbat kay Abby ng mga salitang hindi kaaya-aya at hindi naman totoo. Okay, if you think that I'm slut, then fine. But you don't have the right to say that I'm a slut. Cause first of all, you're just my boss. And you're not my boyfriend nor husband. Sagot ni Abby kay Ash. At akmang aalis na ito ngunit hinila siya ni Ash. You are just my maid. So, what do you call last night, huh? It was only a lust. Wala lang naman yun. Ginusto ko yun at ginusto mo rin. Kaya wala lang yun sa atin. Pwede ba tanggalin mo yung pagkakahawak mo sa kamay ko? I'm tired. I want to rest, Ashton. Yeah, it's only a lust. But from now on, don't call me Ashton. Call me sir. Utos ni Ash, tsaka niya binitawan ang kamay ni Abby. Hindi alam ni Ash kung bakit nasasaktan siya sa sinabi ni Abby na wala lang ang kanilang ginawa noong gabing yon. Kaya naman nang umalis si Abby sa harapan niya,
ay nagmamadali siyang kumuha ng alak na kanyang iinumin. Gusto niyang magpakalasing upang mawala ang inis at galit niya. Fuck! Inagaw na nga ng pinsan ko ang ex-girlfriend ko tapos ngayon aagawin pa niya si Abby. Why? Fuck! I'm not in love or jealous. I just don't know what I feel. Sambit ni Ash sa kanyang sarili habang nilulunod ang kanyang sarili sa pag-inom ng alak. Madaling araw na pero hindi pa rin nakakatulog si Abby dahil sa mga sinabi sa kanya ni Ash. Nagtataka si Abby kung bakit galit na galit si Ash sa kanya. Hinalikan lang naman ni Abby si Drake para malaman nito na wala talagang nararamdaman si Abby rito. Hindi kaya nagsiselo si Ash? Napaka-assuming ko talaga. Mahinang sambit ni Abby. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay bigla na lang siyang nakaramdam ng uhaw. Kaya naglakad siya papunta sa kusina. Laking gulat niya nang makita niya si Ash na nakahiga sa sofa. Nakita rin niya sa lamesa lahat ng nainom na alak ni Ash. Ano bang ginagawa niya sa sarili niya? Bahala siya dyan. Galit ako sa kanya. Sambit ni Abby sa kanyang isipan. Kaya imbis na kumuha si Abby ng tubig dahil nauuhaw ito, ngunit hindi na siya kumuha dahil nawalan na ito ng gana. Babalik na sana si Abby sa kanyang kwarto kaso nakita niya si Ash na nanginginig. Kaya dali-dali niyang pinatayo si Ash at nilagay niya ang kamay ni Ash sa balikat niya. Ang bigat niya. Pagrereklamo ni Abby. Ngunit patuloy pa rin siya sa pag-alalay kay Ash papunta sa kwarto nito. Nagpapasalamat naman si Abby dahil hindi nakalak ang kwarto ni Ash. Kaya malaya niya itong mabubuksan at malaya niyang mailalagay si Ash sa kama. May alak, ang baho. Pagrereklamo na naman ni Abby nang mapahiga niya si Ash sa kama. At napansin niya na nanginginig pa rin ito. Kaya naman hinawakan niya ang noon ni Ash at naramdaman niya na mainit ito. Shems, kailangan niya magpalit ng damit. Oh no! Napahawak naman si Abby sa kanyang bibig. Okay Abby, trabaho mo to, kaya gawin mo to. Kahit galit ka sa kanya, boss mo pa rin siya. Pagkukumbinsin ni Abby sa kanyang sarili. Kaya kahit labag sa loob niya ay ginawa pa rin niya. Tinanggal niya ang butones ng long sleeve ni Ash habang siya ay nakapikit. Nang matanggal na niya ang lahat ng butones ay laking gulat niya nang tumambad sa kanyang 6 na tinapay ni Ash na kung tawagin ay abs. My God! My virginal eyes! Pilit na tinanggal ni Abby ang long sleeve ni Ash kahit na nadidistract ito sa abs ni Ash. Hotdog plus tinapay equals footlong. No, nagiging manyak tuloy ako. Galit ako sa kanya. Baka sabihin na naman na slut ako. Mahinang sambit ni Abby. Tsaka siya kumuha ng bimpo at linagyan ng mainit na tubig at pinunos sa katawan ni Ash. Nahuling punasan ni Abby ang 6 na tinapay ni Ash. Pagkatapos niyang punasan ay umupo muna siya sa tabi ni Ash. Kanina ko pa gustong pisilin ng abs niya. Hindi naman niya siguro malalaman. Lasing nga siya nun nung sinabi niyang pakakasalan niya ako. Mahinang sambit ni Abby. At pinisil na nga niyang 6 na tinapay ni Ash. My God! So tigas! Napalakas ang pagkakasabi ni Abby. Buti na lang ay hindi niya nagising ang kanyang amo na si Ash. Pagkatapos niyang pisilin ang tinapay ni Ash, ay binalot na niya ito ng napakakapal na kumot. Alam mo kahit tulog at wasted ka, napakapogi mo pa rin. Galit ako sa'yo pero hindi ko maiwasang puriin ka. Alam mo rin bang hindi ka cool kung nag-English ka? Para kang bakla. Pero pag nag-Filipino ka naman, napakapogi mo at nasesedos ako. Mas bagay kasi pag Filipinong gamit mo. Basta, galit ako sa'yo. Galit na galit. Kahit pogi ka, galit pa rin ako. Pagkakausap ni Abby kay Ash, kahit alam niyang tulog ito. Napakasakit ng mga sinabi mo na slut ako. Hindi naman ako ganun. Hindi mo pa ako pinag-e-explain. Hinilikon ko lang naman kasi Hindi natuloy ni Abby ang kanyang sasabihin nang biglang hinila ni Ash ang mukha ni Abby. At bigla siya nitong hinalikan. I love you, Rose. Pagsambit ni Ash ng katagang yon, ay bigla siyang natulak ni Abby. Gulat naman si Abby nang nakatulog na ulit si Ash.
Nananaginip ba siya? Sana, oo. Mahinang sambit ni Abby. Bigla namang naalala ni Abby ang nangyari noong nabanggit ni Ash ang pangalan na Rose. Flashback. Nandun sa bar si Abby nung time na nalaman niyang ikakasal na ang kanyang ex-boyfriend na si Drake. Nang bigla nilang lumapit kay Abby, ang isang lalaki at tinanong siya kung anong pangalan niya. Hindi ko binibigay ang pangalan ko. Sagot ni Abby sa lalaki. Okay, I will call you Rose. 'Cause you have a red eyes and a beautiful eyes like a rose. Sagot ng lalaki. And a flashback. Yung gabing yun, may nangyari sa amin at ayaw ko nang maalala pa niya yun. Last lang yung naramdam namin sa araw na yun at pareho kaming broken-hearted. Mas mabuti siguro kung hindi muna ako lalapit masyado sa kanya. Sambit ni Abby sa kanyang isipan. Alam niya ang lalaking yon ay ang amo niya. Ngayon ang lalaking unti-unti na niyang minamahal. Rose. Sambit ulit ni Ash habang nakapikit. Iniwan naman na ni Abby si Ash. Tsaka siya nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto. Sabi niya nung gabing yun hindi niya ako makakalimutan. Kahit na magbago pang itsura ko. Pero bakit nakalimutan na niya ako? Yung Rose na tinutukoy niya. Dahil lang ba nag-contact lens ako? Hindi na niya ako nakilala? Mas mabuti na nga yun. Ayoko nang balikan yung gabing yun. But I'm thankful kasi naalala pa niya yung pinangalan niya sa akin. Dapat lang naman na maalala niya. 'Cause he's the one who got my virginity. Inis na sambit ni Abby habang siya'y nakahiga sa kanyang kama. Nang magising si Ash ay naramdaman nitong masakit ang kanyang ulo. Kaya naman dahan-dahan siyang bumangon hanggang sa mapagtanto nito na nakahubad ito. Wala ang kanyang damit. Nagtataka rin siya kung paano siya nakarating sa kanyang higaan. Kaya naman nagmamadali niyang kinuha ang kanyang laptop at pinanood doon ang CCTV sa kanyang kwarto. Nagpapasalamat si Ash dahil may CCTV siyang nilagay sa kanyang kwarto. Kaya malalaman niya kung ano ang nangyari. Binuksan na ni Ash ang kanyang laptop at tinignan ng CCTV. Tsaka niya pinanood kung ano ang nangyari. Nakita niya na si Abby ang nagdala sa kanya sa kwarto hanggang sa binaba siya sa kanyang kama. Nakatuon ang pansin ni Ash sa pinapanood niyang CCTV hanggang sa mapanood niya sa CCTV si Abby na pinipisil ang kanyang abs. Kaya naman napangiti si Ash. Hindi niya alam kung bakit siya ngumingiti. Nang mapanood at marinig ni Ash ang sinabi ni Abby na mas maganda kung nagpi-Filipino siya ay bigla nalang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. I'm angry at her but I cannot stop smiling because of her. Mahina niyang sambit. Nang matapos niyang panoorin kung ano nangyari, ay tumakbo agad siya papunta sa kwarto ni Abby. Gusto niya magpasalamat kay Abby kasi kahit papano ay inalagaan siya nito. Gusto rin niyang mag-sorry kay Abby. Kakatok na sana siya sa pintuan ni Abby ngunit bigla siyang napahinto nang marinig niyang tumatawa si Abby. Sige, magkita na lang tayo mamaya, Drake. Magpapaalam ako kay Ash, sa boss ko. Narinig niyang sambit ni Abby. Agad naman siyang nakaramdam ng inis at galit. Really? She gave her number, huh? She even wants to see my cousin? Such a slut. Let's see if she will gonna see my cousin. Sambit ni Ash sa kanyang isipan. Bumalik naman siya sa kanyang kwarto at tinapon lahat ng mga bagay sa kanyang kwarto. She will gonna clean all of this. Let's see if she'll gonna see my cousin. Nakangising sambit niya. Hanggang sa matapos na niyang ikalat lahat. Tsaka siya pumunta sa kwarto ni Abby at kumatok. Sakto, nandito ka na sir. Gusto ko sanang mag-day. Hindi na pinatapos ni Ash ang pagsasalita ni Abby. Clean my room now. But no more buts. Clean my room now. Pagmamatigas ni Ash. Kaya walang nagawa si Abby kundi sundin ang gusto ng kanyang amo. Nagmamadaling tumakbo si Abby papunta sa kwarto ni Ash. She said some excuses just to see my cousin. What a fucking slut. Inis at galit ang nararamdaman ni Ash habang sinasabi mga katagang yun. Hindi alam ni Ash na iba ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang narinig. Dahil nang gumising si Abby, ay may biglang tumawag sa kanya. At unknown number iyon.
Sinagot naman niya ito upang malaman kung sino. Hello? Pambungad na sambit ni Abby. Hey, it's me, Drake. Paano mo nakuha ang number ko? Nagtatakang tanong ni Abby. I have my ways. Ano kailangan mo? You. Drake. Charot. I just wanna say that we will leave later. And I wanna see you for the last time. My wife also wants to see you. Sige, magkita na lang tayo mamaya, Drake. Magpapaalam pa ako kay Ash. Sa boss ko. Sambit ni Abby tsaka ina ng tawag. Ilang minutong lumipas ay akmang tatayo si Abby, ngunit bigla siyang nahilo. At parang sumama ang pakiramdam niya. Kaya tinawagan niya ulit si Drake upang sabihin na hindi siya matutuloy sa lakad nila. Dahil masama ang pakiramdam nito. Naintindihan naman siya ni Drake. Gusto munang magpahinga ni Abby dahil masama talagang pakiramdam nito. Ngunit hindi siya makapagpahinga dahil pinalinis siya ng kanyang amo sa kwarto nito. Gulat nga siya kanina dahil napakaraming kalat ang naroroon sa kwarto nito. Habang naglilinis si Abby, ang boss naman niyang si Ash ay nagkakape at pinanonood si Abby na naglilinis. Malapit na sanang matapos ni Abby ang kanyang paglilinis, nang bigla na lang siyang nahilo at nagdilim ang kanyang paningin. Bago mawala ng malay si Abby, ay narinig pa niya ang pagsigaw ni Ash sa kanyang pangalan. Pinanonood ni Ash si Abby nang bigla na lang itong nahimatay. Kaya sinigaw niya ang pangalan ni Abby. Tsaka siya tumakbo papunta kay Abby. Abby! Paggising niya kay Abby, ngunit hindi man lang binubuksan ni Abby ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Ash ang noo ni Abby at naramdaman niyang mainit ito. Kaya naman nalaman niyang may sakit si Abby. Nagmamadali si Ash na buhatin si Abby. Tsaka niya pinahiga sa kanyang kama. Ginawa ni Ash kung paano siya inalagaan ni Abby nung nagkasakit siya kagabi. Kumuha siya ng malinis na pamunas at sinawsaw ito sa mainit na tubig. Tsaka niya dahang-dahang pinunasan ng kamay ni Abby. Fuck, do I need to do this? Tanong niya sa kanyang sarili. Hey, Ashton, you need to do this cause you're the reason why she's fainted. Pangungumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Tinanggal ni Ash ang butones ng blouse ni Abby habang ang mata niya ay nakapikit. Fuck, I need to control myself. Mahina niyang sambit. Nang matapos na siya ay kumuha siya ng damit at sinuot ito kay Abby. Hey, wake up. Diba gusto mo pa akong marinig mag-Filipino? Sambit ni Ash ngunit nalungkot siya nang hindi pa rin nagigising si Abby. Hinintay ni Ash si Abby na magising hanggang sa makatulog siya sa kakahintay. 5 PM na nang magising si Ash. Napagtanto niya na hindi pa sila kumakain ng tanghalian. Hinawakan niya ang noo ni Abby upang malaman kung hindi na ito mainit. Nakahinga naman siya ng maluwag nang maramdaman niya na hindi na mainit ang noo ni Abby. He felt relief. Hinawakan naman niya ang kamay ni Abby. Gumising ka na please. Gusto mo pa akong marinig mag-Filipino, di ba? Huwag ka nang mag-i-English ha? Oo, Filipino nang gagamitin kong lingwahe magmula ngayon. Huwag ka na ring magalit sa akin. Oo, promise. Magising ka. Hindi natapos niya siyang kanyang sasabihin dahil nagulat ito nang marinig niyang may sumagot sa kanya. Oh, fuck. Pagmumura niya sa kanyang isipan. Dahil nalaman niya nagising na pala si Abby at ito palang sumasagot sa kanya. Ngumiti naman si Abby sa kanya. Wala nang bawian ha? Hindi ka na magagalit sa akin. Naging masaya naman ang kalooban ni Ash nang makita niyang pangiti ni Abby sa kanya. Don't tell me I'm in love? Oh, fuck no. Sambit niya sa kanyang isipan. Nakita naman niya ang paglungkot sa mukha ni Abby. Bakit natulala ka? Galit ka ba ulit sa akin? Ngumiti naman siya. No, I'm not. Bigla namang umuso si Abby. English na naman. Sorry na. Huwag kang umuso para kang pato. Pangaasar niya kay Abby. Okay lang magmukhang pato. Basta bati na tayo. Oo na, tara kain muna tayo. Di pa tayo kumakain kanina pa. Wala akong gana eh. Ayaw mo kumain? Ayaw? Agad namang ngumiti nang nakakapanloko si Ash. Sige, magkainan na lang tayo. Eto na oh, tara na sa kusina. Sambit ni Abby, tsaka tumakbo at iniwan si Ash. Napangiti tuloy si Ash sa ginawa ni Abby.
She looks so cute. Mahinang sambit ni Ash. Tsaka niya sinundan si Abby. Pagdating nila sa kusina ay kumuha na agad si Abby ng mga lulutuin niya. Ngunit nagulat siya nang hinila siya ni Ash at pinaupo siya nito sa upuan. Ako ang magluluto. May sakit ka pa. Umupo ka muna dyan. Saad ni Ash. At agad na itong kumuha ng lulutuin nito. Bakit kaya nagfi-Filipino yun? Hayst, hat niya tuloy. Hindi kaya narinig niyang sinabi ko sa kanya? Imposible naman. Lasing kaya siya nun? Sambit ni Abby sa kanyang sarili habang nagtataka. Pagkatapos ng ilang minuto, nilapag ni Ash yung niluto niyang sinigang na baboy. Buttered shrimp at buttered vegetables. Kain na tayo. Saad niya kay Abby. Kaya kumain na agad si Abby dahil gutom na ito. Tahimik silang kumakain nang binasag ni Abby ang katahimikan. Galit ka pa ba sa akin? Pagtatanong ni Abby kay Ash. Bigla namang napatigil si Ash sa pagkain at tumingin kay Abby. Nope. Tipid niyang sinabi. Ngumuso naman si Abby sa harapan ni Ash sabay sabing, bakit ang cold mo sumagot? Ngunit hindi siya pinansin ni Ash dahil tuloy lang ito sa pagkain. Kung galit ka o naiinis ka sa akin dahil hinalikan ko si... Hindi na natuloy ni Abby ang kanyang gustong sabihin dahil agad na hinila ni Ash ang kanyang damit at hinalikan si Abby. Nang matapos na silang maghalikan ay nagsalita agad si Ash. Don't mention that name. Naiinis ako. Bakit ka naiinis? Never mind. Sagot niya at tinuloy na lang ang pagkain niya. Hindi naman napigilan ni Abby na mag-isip kung bakit naiinis si Ash. Napaisip tuloy siya. Naiinis ba siya kay Drake dahil hinalikan ko siya? O baka naiinis siya dahil nakita niya si Drake at yung ex niya? Heist! Pagkatapos nilang kumain ay pumunta naman sila sa sala para manood. Anong gusto mong panoorin? Pagtatanong ni Ash kay Abby. Napangiti naman si Abby dahil napapadalas na ang pagsasalita ni Ash ng Filipino. Kaya mas lalo tuloy pumupogi at gumagwapo si Ash sa paningin ni Abby. Kahit ano? Sagot ni Abby. Kaya si Ash ang pumili ng papanoorin nila. Pinili naman ni Ash ang Gonjam Haunted Asylum. Sa una pa lang ng panonood ay nakakatakot na. At yun ang pinakaayaw ni Abby. Takot kasi siya sa horror movies. Pero hindi naman siya makatutol dahil sinabi niya na kahit ano. Habang nanonood sila, bigla nilang nagulat si Abby nang pinakita yung mukha ng multo. Kaya siya napayakap kay Ash at sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Ash. Mga ilang oras din yon na nakayakap si Abby kay Ash at nagulat na lang si Abby nang bumulong si Ash sa kanya. Enjoying hugging me, huh? Bigla siyang naitulak ni Abby at hindi na lang siya tinignan ni Abby. Tinuon na lang ni Abby ang kanyang pansin sa pinapanood nila. Ngunit maya-maya ay meron na namang nagpakitang multo. Kaya napatingin si Abby kay Ash at aksidente niya itong nahalikan. Gulat na gulat si Abby dahil hindi niya inaasahan na mahahalikan niya si Ash. Hindi kasi niya alam na nakatingin pala si Ash sa kanya. Kaya nang lumingon siya, diretso agad ang kanyang labi sa labi ni Ash. Now, you're kissing me. Baka mamaya, rapin mo na ako niyan. Nakangising sambit ni Ash sa kanya. Ah, mas masarap pa halik ni Drake. Nagulat naman si Abby nang nasabi niya yon. Nagsisituloy siya dahil lumabas ang mga katagang yon sa bunganga niya. Tinignan niya si Ash at nakita niya na madilim ang tingin nito. Magpapaliwanag pa sana si Abby ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Ash. Hindi lang yun basta halik. Banayad ang paghahalik niya kay Abby at parang may pinaparating ang kanyang halik. Yung halik na parang punong-puno ng pagmamahal. This lips is for me only. Don't try me. Huwag mong ipaabot sa punto na pati yung pinakaiingatan mo. Hahalikan ko just to inform you that you are mine alone, understand? Seryosong sambit ni Ash nang matapos silang maghalikan ni Abby. Sa gulat ni Abby, napatango na lang siya. Ngumiti naman si Ash. Good. Tsaka niya tinap yung ulo ni Abby. Bago niya ito iwang tulala. Fuck! Ba't ako tumango? Bakit ba siya ganun? Pa-fall siya. Pwisit. Lalo tuloy ako nahuhulog sa kanya. At
At yun ang pinakaayaw ko. Paano kung malaman niya na ako yung babaeng katalik niya nun sa bar? Paano kung malaman niya ako si Rose? Fuck! Tuloy-tuloy na sambit ni Abby sa kanyang isipan. Halo-halo na ang nararamdaman niya ngayon.